tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-moonshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, April 30, 2025, kasama natin Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal. Good morning, man. Good morning. Good morning. Morning. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang aming app DWIZ 882. Live din tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Aming text line 0999-376-6768. Ulitin kaya natin yan. 0999-376-6768. Mapapanood ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA For the Box Channel 25. Good morning. Good morning. Good morning sa lahat sa inyo. Binabati na. Hindi kayo Binabati ko din yung aking kumpadre na si George Nerves. Nandito daw siya sa Manila ngayon. Ganun ba? Galing sa Tinext ako kagabi. Galing sa San Francisco. Bay Area. Bay Area. Bay Area. Matagal na ano dito yan. Mamamahayag. Journalist. Business journalist. Sorry, ano pangalan ulit? George Nerves. Si George, si Balbas. Nerves, sorry. Nandito raw siya eh. Hindi ko pa nakakausap eh. Pero tinext ako kahapon. Binabati ko siya. Sana nga makapagbakasyon kayo na maayos kahit mainit. Oo, medyo... Ang sabi ng Pag-asa, grabe. Paren George, hanggang second week of May daw na sobrang init. Maaring umabot sa 57 degrees Celsius. Grabe yung 50... Ano? Ang heat index, oo. 57. That is terrible. That is terrible. Ano po yan? Record. Meron na natalang ganyan eh. Some time ago. Parang 4 years ago. Diyan ho sa San Jose. Occidental Mindoro. Okay. Yan ang record. 57 degrees Celsius heat index. Yan po ang record. Maaring maabutin daw natin yan. Umama na daw sa Sambales nung linggo sa 53 degrees Celsius. Ayan, sa Sambales. Grabe doon. 53 degrees, Oo, ha? sinasabi mo sa San Jose, Occidental Mindoro. Noong ano yan, 4 years ago. 2020, nag-57. Grabe yun. Oo. Ngayon, hanggang mid-May daw po, ang init. Okay?
Ngayon, ang heat index dyan sa NAIA, kayong mga naiinitan, dahil sa... Dahil bumigay ang Hindi ko aircon. alam kung kapalpakan yan or ano ibig sabihin yan. 44 degrees ang heat index dyan. Mainit yan. Okay? Oo. Ang temperatura ngayon sa labas, dito sa amin, mga 30 degrees. Okay? 30 degrees. Kanina, nung gumising ako, nasa 26 degrees. Right. Sa hapon, umaabot po yan ng 37, 38 degrees ang temperature. Pero yung heat index, siyempre, laging mas mataas dyan. Right. Okay? So, hanggang mid-May. Ingat-ingat po kayo. Ako, tingin ko, invincible ako. Parang di ako tinatablan yan eh. Pero kanina, paggising ko, namamalat yung lalamunan ko, sinisipon ako. Yung hindi, yung overall, hindi maganda. Okay. Tama sa akin yung init kahapon. May mga sakit po na associated with the extreme heat. Ngayon, alam naman natin, ang tagtuyot, yan yung drought. Laging kasama yan ng tinatawag nating taggutom, famine. Throughout history, ganyan pare, Ganyan, di ba? laging ganyan, no? Yung drought, famine. Ngayon po, ang sabi po ng ADB, eto raw nangyayari sa ating extreme heat, etong El Nino na to, na sobrang laki ng pinsala sa ating agriculture. Ang susunod daw pong concern dito ay ang ating food security. Naku. Buong Pilipinas na ang mero El Nino eh. So, wala tayong tubig sa ngayon. Di ba? Yan kasi pag Mga warning. oras na umulan, solved na yan. Ang sabi nila, hindi pa nila masabi, ang hope daw ng pag-asa, by end of May, meron na konting ulan. Pero hindi natin maasahan yun dahil ang talagang mangyayari dyan, July, ang mga ulan. Ngayon, yung ating pag lumamig-lamig na ang panahon, yung ating supply ng kuryente naman, problema din natin yan eh. Di ba? Hindi mawawala. Maaring... Yung sitwasyon natin kasi, bro, kakulangan sa generation ang tingin ko eh. Tapos, pinalalayan nung mas malakas na gamit dahil sa tag-init. Dahil dito sa El Nino. So, mas mataas ang ating gamit ng kuryente, mas malakas. Dahil mainit eh. Di ba? Masusol po yan. I mean, hindi, maiibsan. Maiibsan. Ang problema dito sa food security, mahaba po ang impact nito. Hindi, pag umulan, meron na tayong pagkain. Hindi pa rin. Hindi ganun. Hindi pa rin. Kaya nga ang kasunod ng drought, throughout history po, ay taggutom. Famine. Yung famine, pwede nyo sabihin, yan na yung food security. Mas mahaba ang epekto nito, kaya dapat mas dito tayo maghanda sa pagkain. Although yung tubig, conflicting ang tubig, pare. Sabi ng El Nino Task Force, pare Joel. Hindi ko maintindihan itong task force. Ayos na ayos daw tayo eh. Wala daw Ang problema. sinasabi naman ng National Water Resources Board, alarming. Alarming na dahil... Alarming na, sobrang bilis ng pagbaba. dito sa Metro Manila, yung pinagkukunan natin sa Angat Dam, 180 ang minimum, yung para makahugot pa sila. 180 meters ang water level. Konti na lang, tatamaan na natin yan. 180. Oo. Okay. So, Sobrang below normal na po ng pero tubig dyan sa Angat. ayon dito kay Undersecretary Carlos Primo David, okay pa daw tayo. Oo. Siya yung head ng task force El Nino. Sa task force. Angat level, alarming naman, ang sabi. Teka, hahanapin ko kung sino Oo. Angat, ang nagsabi niya ni DENR, Okay. Yeah, DNR nga. Oo. Undersecretary Primo David. Primo David. Ang nagsabi nung wala tayong dapat ikabahala, Task Force El Nino. Yan. So between more than Task Force El Nino and the USEC who is in charge of water, mas maniniwala ako doon sa USEC. Alarming decline daw ng water level sa Angat. Okay?
Yan, problema natin yan. Kanina, pare, nagdaan ako dito sa Urambo. Naku. Of all people, may nakita po akong Pasig City, parang fire truck. Truck. Winawalis yung sidewalk ng tubig. Hindi sunog. Diyos ko. At saka yung nagagawa, isang parang tambay lang doon. Di naman naka-uniforme na ano. Nautusan. Oo, ang dami pong tubig na, ewan ko kung bakit tinapon yung tubig na nun. Baka masama. Pero bakit, di ba, sa ganitong pagkakataon, panahon, Pasig City, diyan sa Urambo, anong oras yun? Bago mag alas 8, mga 20 to 8. Pare, ano yan nangyayari yan sa lahat ng parte actually ng Metro Manila, kahit dun sa may amin yung kinikwento mong binobomba yung sidewalk ng high pressure hose na nabili nila sa ewan ko sa Landers o sa SNR na tuwan-tuwa sila binobomba nilang Nalilinis. Siyempre, pero nalilinis, pero Sayang yung tubig. Sayang yung tubig. Pwede namang walisin. Kung gusto mo talaga medyo baka giningila ng aso, di buhusan mo ng konting balde tubig na pinaghugasan, pero wag yung ganyang mula sa gripo talaga, binobomba mo. Oo. Araw-araw daw po, 0.4 meters, 0.4 meter, bali 400 centimeters, ang ibinabagsak na Angat Dam every day. So malakas ang higop po. So, ang isang metro, parang more than 2.5 days lang. 2.5 days, isang metro ang ibinababa na Angat Dam. Quite alarming. Well, kasi po, maaaring dala din yan ng evaporation. Diba? Kasi sobrang init, talaga malakas ang evaporation. 90% ng ating tubig nanggagaling dyan sa Angat Dam. Ngayon po, ang operation level, 180 meters. Sinabi ni Parin Joel. Right. Anong level na Angat ngayon? 188. So meron na lang tayong 8 meters. 8 meters. At At ilang araw lang yun. think about it, tuloy-tuloy pa rin ang bigay ng National Water Resources Board ng 50 cubic meters per second para sa MWSS, para sa dalawang concessionaire. Okay lang yan, pero as you know, marami nang nawawalan ng tubig sa iba-iba Sa parte mga ng- ibang lugar po. Kasi Pag- binabaan na ang pressure. So hindi na nakakarating sa kanila. After Yun, May, ay. baka babaan nilang mula sa 50, gawing na lang yan, 49, Ito, pare, yung 48 cubic meters per second. Maraming mawawalan ng tubig At niyan. the rate of 0.4 meter, ang pagbaba ng water level dyan sa Angat. Yung 8 meters, gaano katagal mong bago Parang mabilis. Siguro 6 na araw. Oo. 6-7 araw na lang ang supply natin. 30 na ng Abril. Naku, Diyos ko. Bakit wala? Saksakan pa ng init. Pagkatapos, ang naririnig natin sa Taskful El Nino, wala raw dapat ikabahala sa water crisis. Relax. Bombahin niyo pa rin yung garahe niyo ng ng high pressure hose. Okay pa yan. Maglinis pa rin kayo ng kotse gamit ang hose. Parang yun ang sinasabi nila. That's the assumption, di ba? Ayos. Pero sa irrigation po, dahil priority nga, sinabi ko sa inyo kanina, yung taggutom, famine. Priority po magbigay daw ng tubig for irrigation. So, yan ang... Ano pa rin, 24 cubic meters per second. Full allocation yan. Kasi yung Mayo, last month ng cropping season but then, ang binabanggit mo, sir, yung in the long term, kahit na... struggle po yan. Lalo na. matutuloy pa rin yan. Oo. Marami na report, pati mga foreign. Nakikita na ho yung problema natin. Oo. Mga foreign wires, ni-report na yung struggles ng mga farmers. Okay? Ang ADB, ang sinasabi ng ADB, yung food supply, famine, yun na nakikita nila. Ang problema kasi dyan, right after, ito para yung problema talaga nakikita. Right after El Nino, meron naman sobrang ulan. So, damaging sa agriculture yung El Nino. Okay? Pag umulan naman, it doesn't help any dahil sobra naman. Madadamage din ang ating mga pagkain, pananim. Okay? By the way, right now, para lang may statistics yung
Yung nag-breach na daw ng 4 billion peso mark yung damage sa agriculture dahil sa El Nino. At ang pinakasapul, Mindanao at Palawan. Sabi ng Department of Agriculture. Oo. So, matindi yan. Oo. So sabi po na ADB, sa Philippines, yung masyadong konting tubig, ngayon walang tubig, tagtuyot, susundan na sobrang ulan, it's not good for food production. Okay? So yan po sinasabi nila, yung food security. Ngayon, anong ating mga pwedeng gawin dyan? Oo. Well, just to be naglabas na daw sabi ng Department of Agriculture, naglabas sila ng 2.16 billion pesos worth of intervention. Ayan. Ano yun? Para sa Saan farmers, fishermen, 1.5 billion pesos sa financial assistance, bali 5,000 pesos per affected farmer daw yan who was ganun. stealing more than 2 hectares of land. Para lang alam na Ano tayo lang yun, nagpapantay. hindi naman pupunta sa food production yun eh. Pupunta yun sa sustenance ng mga farmers. para panawid. Oh, so how is that going to help in our food ang security? gusto mo yung food security in the long Anong term. measure dyan? Kasi yan na nga ang... Malalim mag-isip ang aking kasama rito. Yan ang sinasabi po ng mga nakakaintindi, lalo na yung ADB. At may katwiran naman sila. Pagkatapos na El Nino, El La Nina, paano ka magkakaroon ng food production? Ano mangyayari sa atin? So, puro importation nga yan. Yan ang mangyayari Look, dyan. ganyan, yamang din lamang ganyan ka mag-isip, bro, na talagang far-sighted, long-term. Unahin na natin, wag nating masyadong i-convert yung mga farmland natin into real estate, into townships. That's one. Eh di, kawawa naman yung mga real estate. Yung mga may ikling Merkana. Kawawa Na kasalukuyang nag-groundbreaking dun sa Mactan, Saan sila Cebu. kukuha ng jackpot? Ikaw na. Hindi naman lahat yan pwedeng bigyan ng jackpot ng Thinking about PCSO. long-term solutions long-term solutions kino-convert mo na na mall yung Oh my God. yung farmland. Ginagawang Magagawa natin. township. Township. Uso na township Na hindi ngayon. mo mabibili Rayo, Mamaya, masarap pag-usapan yan. Oo. May township po bago sa Cebu. That's one. The other is At presidente pa mismo ang nag-attend ng groundbreaking. Sobrang lakas nitong real estate na to. investment, nation building, to pump-prime the economy. Really? Yan. Mga speech ni At Harold. ang matindi roon, bubuhusan na infrastructure. There you go. Yung lugar na yon. Ibig sabihin, pera ng bayan, pakikinabangan nitong real May estate. mga highway na dadaan doon. May Marami, mga hindi lang feeder highway. road. Hindi lang Tulay. highway. Lahat ng klaseng infrastructure ilalagay doon. Okay. Hindi, ang May mga taong pinanganak na swerte. kailangan natin Isa infrastructure. yung kumpanya na yan, pinanganak na swerte. Ganun ba? Palagay ko. O, pinanganak na swerte dahil makakakabit sa politics. Magiging swerte kasi parang nakaguhit sa tadhana maging oligarch eh. Bibigyan pa yan ng incentive sa pustahan tayo dahil kasi mixed use yan may BPO sigurado. Although yung Mactan kasi, talaga naman na write-off na yan as an agriculture. Hindi ba pwedeng Pero ang mga tumataas ang kilay ng mga kababayan natin, lalo na yung mga nasa ibang real estate companies na sila walang ganyang klaseng break. Naiinggit sila. A good break. Naiinggit. Naiinggit. Bubuhusan pa ng infrastructure yung. Parang nangyari sa Iloilo, ganun din. It's the same company. Well, Sabi po ng agriculture, papayagan daw po nila ang pumasok ng 25,000 metric tons of sardines and mackerel. imported. Imported. Kasi Kalaban ng bunuan yan, ng pang bunuan, fishing. sardines. Magsasara ng fishing eh. Matatapos na yung fishing season. So, magkakaroon ng kakulangan. Ha? Kakulangan. Oo. So, kailangan na mahirap magka-shortage. That's a political issue. By November kasi po, tapos na yan. No? So, magsasara fishing season. So, kailangan daw na augmentation ng supply. So, mag-i-import na raw, bubukas na, ng 25,000 metric tons sardines. Okay. Gagawin sardinas. Kasi yan ang pagkain na mahihirap eh.
Di ba? Ibig sabihin sardinas. Ano ba talagang... ano ikaw? Ano kinakain nyo? Pare, yung sardinas, basta masarap, pwedeng lagay sa pasta yan. Okay. Sosyal ng konti. Okay. Although kanina, kahagabi, pare, nilantakan ko yung bonoan bangus sardines ni Dennis Antenor sa mainit na kanin. Nilagyan ko ng konting sibuyas. The best. Tapos, medyo ako, nilalagyan ko ng isa o 2 pirasong sili kasi pampag okay daw sa prostate yun eh. Pare, ang sarap. Ngayon po, umaangal itong mga organization, ang OECD. Yung mga mayayamang bansa yan ah. Oo, OECD po yan, yung Organization organization. of, ano nga ba? For Economic Cooperation Economic and Development. Yung kanilang pangalan, walang kinalaman talaga sa kanilang mayayamang Organization bansa. of Economic, Mayayamang bansa for Economic Cooperation. mahilig tayong supilin. pero yan po mayayaman. Umaangal sila dahil daw ang Pilipinas, Oh. sumosobra ang support sa agriculture sector. Protectionism. Not in absolute amount, Oo. Okay, ganito yan eh. Paano? Ang Amerika po, ibang bayan, mga Europeans, billion dollars nilalagay nila sa agriculture as support. Oh. Sa kanila, hindi masama yun. Why? Hindi. As a percentage of their GDP, maliit yun. Pero billion dollars yun. Malaking effect nun sa mundo. Sinisita nila tayo dahil maliit ang economy natin eh. And yet, gusto natin maglagay ng mas malaking halaga sa agriculture. Para sa food security natin. As a percentage of GDP. Oo. Not absolute amount. Ganon, nagagalit sila. May, kumbaga, subsidy raw po. Kasi ang binibigay daw ng ating gobyerno, 2.37% of GDP sa agriculture. In the past, from 2020 to 2022, maliit pa yun. Oo. Ano ba resulta? Tumataas ba ating food production? Hindi nga, kulang pa nga eh. Ang mga ano daw ba yung mga yan? Binibigyan ng fuel subsidy ang mga farmers. Fertilizer subsidy. Okay? Subsidy sa mga seedlings. Market support price. Yan daw po ginagawa ng ating gobyerno. Mas malala pa dyan yung ginagawa lang sa actual production. Sa Amerika. Aminado naman sila, may subsidy sila, pero hindi raw kasing laki as a percentage of their economy. Oo. Sobrang laki na economy nyo. Parang we are not playing fair. Parang ganon. Ang 0.1% Teka, na economy nyo, ilang daang billion dollars na yun na bibigay yung sa... mathematics yata naman hindi tugma. Umaangal ang OECD kasi that distorts daw the market. Ibig sabihin po niyan, hindi sila makakapag-export, hindi sila makakabenta rito sa atin dahil sa subsidy ng gobyerno. Okay. Ang agriculture is the most protected sector in among the rich Ang the countries. OECD countries. Pati Japan. Buti kung kasama makapasok dyan. ka dyan. Okay, Australia, kasama yan. Kaya ang daming balakid sa pag-export natin ng mangga dyan eh. So ngayon, sinisita nila tayo dahil sumosobra na raw ang subsidy. Ha? Gutom na... Sabi na, alin ang mas may timbang rito? Yung report ng ADB, magkakaroon ng taggutom dito sa atin. Magandang salita lang nila, food security problems. Ibig sabihin po nung famine. Wala makain ng mga tao. So kailangan natin mag-import. Okay? Ayan na nga, pagbibigyan na nga kayo. Mag-i-import. No. Okay. Doon naman sa house ngayon, ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ay hearing tungkol sa malaking agwat po ng presyo ng bilihin ng pagkain sa palengke At saka versus sa farm sa gate. farm gate, sa bukid, doon saan nanggagaling yung pagkain. So, anong sinabi ng agriculture? Di puro bola. Kano naman bola sinasabi mo pa? Ha? Kung ano-ano lang sinabi rin, wala ka naman makukuha eh. Okay?
Basta ako bilib ako kay Speaker Martin Romualdez. At, Bakit? nireaffirm niya ang commitment niya at ng House to fight hoarding, racketeering, Speaker, and smuggling. sana kung pwede namin kainin yung commitment mo. Ay, hindi, ang ganda nung kanilang litrato. Kasama pa niya. Ano ba yung commitment? Matamis ba yan? O maalat? O Hindi, pag first, kinain mo yan? First, ano siya, siya'y concerned, siya'y nababahala. So, Yun. widening gap nga, yung farm gate. Yung bang concern niya, masarap ba yun? Pwedeng Ay, kainin hindi. yun. There will be no let up. Yeah. Hindi sila titigil. Hindi nila tatantanan. Ay, teka, Magmumura ba, Pres? ang yung mga hoarders at profiteering. Ayan. Ayan. Well, matagal na po problema yan eh. And no amount of hearing in the House can solve it. Puro publicity lang mangyayari. Magkakaroon dyan. daw ng legislative action Wa- to protect the interest of both the producers and the 2 taon ko na naririnig yan. Magmula na umupo sila. Matatapos na yung term nila hanggang ngayon, yung pa rin na sinasabi. address the loopholes. Asa ng aksyon, parin Joel? Wala pa muna. Sabihin mo sa akin. Ay, ganda nga yun. Nag-press conference nga muna sila eh. Tsaka na yung aksyon. Saka na muna yung action. Ikaw naman napaka-demanding mo, bro. Alam na natin yung mga pinagsasasabi nila na yan eh. Dati na pag-usapan yan, mga research groups and everything. Katabi pa niya si Sobrang layers ng ano po sa atin. police reporter. Ng trading. Patong-patong ang layer ng trading. Tapos marami tayong kulang ng warehousing. Kulang po ng cold storage. Okay? Yung, ano yun? Logistics. Yung sinatawag niyo lagi processing, ano yun? Yung processing facilities. Oo, Kaya nabubulok ang pananim. And therefore, lalo na-harvest na. dapat yan ang Sa kakulangan ng mga warehousing, ng cold storage, marami pong nasasayang. Kaya nakakatulong yan sa pagtaas ng presyo. Pagkatapos yung yan dapat logistics, yung ma-deliver yan sa palengke, wala ho nangyayari dyan. Anong ginagawa ba ng DTI? Mabuti pa nga yung yung Ayala nag-invest na sa cold storage. Okay? Yung kaibigan ko si Cesar Wong Chuking, nag-invest na rin ng cold storage. sa Bulacan. May mga ganyan po na grupo nag-i-invest. Ilan lang sila. Ilan ba ang kailangan natin? Hindi ba attractive na business yan, yung ginagawa nila Cesar? Walang jackpot. Walang jackpot. Year in and year out, meron kang kita, pero hindi ka mukha kasi nung Real estate sa Cebu. township. Sa Cebu. Jackpot yun. Na may BPO, hotel, Ayan, yung mga condo. Yung Arcobia, Ayan. meron kang economic free port. Special economic zone. So, may mga jackpot. Natulong ka pa sa kultura, may running of the bulls ka ron. No? Itong warehousing, walang jackpot. Fixed Pero mas rate. I don't know. Yung kailangan ng encouragement ng gagaling sa gobyerno. At sinong gagawa nun? Investment po yan. Walang iba kundi DTI. Yan. So, 8:31 ng umaga dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Good morning sa inyong lahat. Kasama natin Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Maya-maya si paring Jonathan De La Cruz. Yan. Si Secretary Larry Gadon, misa-misan dumadaan dito. Pero ngayon mukhang he's recovering from medical procedure. Yan. Pagaling ka. Kidlat. Kaibigan ng lahat. Yan. Very good. Pare, last item na lang tungkol po dito sa problema natin sa pagkain. At susunod na rito yung problema naman natin sa kuryente. Sa lahat. Kasi nga, kakaibang panahon to El Nino na to eh. Naglalabasan yung mga cracks. Sabi nga nila, yung mga lamat sa ating kabuhayan. Day-to-day living life. Naglalabasan po yan pag merong ganitong krisis. Disaster na nga calamity na nga nangyayari sa atin. Well, sabi po ng Department of Trade and Industry, nagkaroon ng hearing kasi dyan sa House tungkol nga yung, nagpa-hearing nito, syempre, tama-tama, Trade and Industry Committee.
Dahil nga ang subject, ba't mas mataas ang presyo, di hamak, sobra-sobra, ang presyo ng pagkain sa palengke versus farm gate price. Ang isang solution po ng DTI, ang gusto nila mangyari, more importation. Yan. As usual, yan. Well, yan ang policy. Yan ang pinakamabilis kasing quick fix na solution, pare. Para ma-address ang shortage o... Yung farm gate price. Hindi, versus yung importation. Ang problema ng farm gate price versus market price, wala pong kinalaman sa supply yan. Okay. Kasi may supply galing nasa farm gate papunta ng markado. Ang laki ng difference. Yan ang issue. Okay? Ibig sabihin po dyan, ang problema dyan, yung what happens between the farm and the market. Yun. Andyan po yung sinasabi natin post-harvest, yung mga warehouse, yung logistics. Ang solution ng DTI, more importation. Pag more importation po ba, maapektuhan yung presyo between the farm gate price and the market price and the price in the markets? Hindi. Hindi. Kasi ang factor niyan, yung nangyayari doon in between. Wala pong kinalaman yung importation dyan. So bakit ang solusyon ng DTI? More importation. And how will they do that? Hihingi daw po sila ng budget, more than 500 billion budget, para daw po makapag-import ang gobyerno, 500 billion yan, makapag-import ng gobyerno at gagawin yan, kumbaga, reserve. Wow! 500 billion pesos in 1 year. Magbibili ng maraming pagkain ang pinakamamahal ni Joel na DTI ng pagkain at magiging reserve daw yan. Number 1 ang tanong ko, saan nyo itatago? Meron ba kayong warehouse? Kung meron kayong warehouse existing at saka cold storage, di dapat walang problema. Yung price from the farm gate, Dahil meron kang pag-iimbakan. meron ng pag-iimakan, hindi na mabubulok, at hindi. Maraming problema masosolve. Saan nyo itatago yung 500 billion pesos worth? Okay? And how will that help the farmers? Hindi yata nakatutok sa farmers yung Solusyon? yan ay para 500 billion pesos worth na import para po itago daw. sa mga mamimili. Para buffer. What a brilliant idea. Wow, galing. Ang aim daw nila dito to stabilize prices. Oo, sa lahat ng ayaw mo, biglang magkakaroon ng ingay sa mga pahayagan, sa media, sa publiko na, uy, bakit ganyan na ang presyo ng ng bilihin? Yun ang tinatarget mo. Anong gagawin mo dyan? Ilalabas mo din yan eventually. Di ba? Kailan mo ilalabas yan? It's a populist strategy. No, it's not. It's a stupid strategy. Populist, stupid. Talaga naman. Buffer? Kaya karambole. Sabi tago. Hanip naman yung mga mag-isip to. Bilib na bilib ako dito. Use it when you need it. Parang ganyan. Ano ba yung may saying dun na mabuting nasa'yo pag kailangan. Alam mo, Pag hindi mo ginamit, at least you have the alam niyo security po of yung thinking you have. pagkain na yan, hindi ka mukha nung nag-i-import ng manok. Papalitan lang yung balot. Mawawala na yung expiry date, yung best before. So parang fresh na naman siya pagdating sa palengke. I-repack mo lang yan. Ganun din ang gagawin ng DTI. I don't know. I don't know, Kailangan nila 500 billion pesos. Kalahating trillion yan, pare. Ilan po ang budget natin? Baka 10% of the budget. Kinuha na yan, Dadalin lang sa buffer ng pagkain. Ewan ko kung pinag-isipan nila to o kung totoong may isip sila. Hindi ko alam Kung saan ang gagaling yung mga ganyan ideya. Sa DTI o yung economic DTI. managers? DTI. DTI. Kasi nga, policy importation So, pagalingin natin ang importation. Therefore, kailangan namin ng 500 billion para bumili tayo ng
Kami pagkain tapos itatago natin. Yan. Tapos ilalabas-labas yan kapag nagloloko market. Ba't hindi nyo isolve muna yung nagluloko rito? Sa farm gate, sa lahat, yung yan. gap doon. Oh. Kung kesa, yung 500 billion na yun, doon nyo gastusin. Pagtayo ng mga facilities. Saka gaya nung sinasabi ni Kong Jonat lagi, you don't have to yung isa-shotgun approach mo. Alam na natin kung saan talaga yung mga lugar naman na malakas sa bigas, malakas sa, di ba? Certain crops, yung gano'n, or fisheries. Yung designated na po. oo. Kumbaga, may designated heater na. Yan lugar na yan. Oo. Designated heater ka sa bigas. Etong lugar na to, dami nyo mais. Designated heater kayo sa feeds. Feeds growing, mga ganyan. Meron po. Well, ginagawa naman ng DA yun. Okay. So, sabi po ng gusto daw po ng DA at ng DTI na sila na mismo ang import ng bigas. Facilities ng NFA at di na binago. Meron na po mga sciences ngayon how to store grain. Marami ng technique how to store grain. Hindi pa dyan po hindi pa tayo papunta dyan. Ang pinag-isipan pa lang ngayon kung paano ang DA ang mag-import ng bigas. Papayag ba ang Senado? Ang Senado ang nagsabi na tanggalin na yung ability ng gobyerno to import rice. Bigay na sa private sector. Rice tarification. Yung proposal ng DA na yan, at saka po ng DTI, sinabi nila yan sa House. Ang may pakana ng rice tarification law, ang Senado. Kung papasabayan sa Senado, so everything is iffy. Sa lahat ng mga solusyon natin sa ating food security, in other words, famine, taggutom, ay iffy. Where are the concrete plans? Right. Para bang, pag sinabong iffy, mangyayari yan kapag ganito, wala. Kapag mangyayari ito kapag ganito, para bang nakakonektado sila. Kailangan ng amendahan ng kailangan batas, dumaan sa Senado. and everything. So may mga certain parameters na gusto nilang tanggalin para to start solving the problem. It will not happen. Diba? May mga parameters Merong RTF. Isa sa parameter yan Rice tarification. Gusto nilang tanggalin yan para masolve yung problema. No, but kailan nyo pa masosolve yan? Ang tagal bago matanggal yung RTF. these are believers, purveyors of a liberalized economy. Kailangan globalization yan Kaya, Highfalutin. baka ikaw nakontra ka sa Highfalutin mga policy words yan. na wala po ibig sabihin sa amin. Yung mga ganyan na mga principles and theories. Hindi, well, the principle, the theories, tayo, ayusin natin ang ating agrikultura. How? Agribusiness. Para tayo makapag... How do you compete. fix agriculture? By importing? That for 500 billion pesos worth of importation para sa buffer. Yun ba yung ating bright idea? we cannot cuddle our inefficient industries para farmers efficient. Build more. Sabi nga nila. Yan din ang sinabi nga pala, by the way, ni Manuel V. Pangilinan, MVP. Ano ba sabi? MVP. Sa power yan, di ba? Sa power po. Punta na ba tayo sa power? Bago ko sabihin, yung power, ang dami natatakot dun sa, yung mga yellow alert at red alert. May kaibigan ako, taga-subaybay, na nakikinig ngayon, nanonood, si Dec Rivera. Taga Quezon City yan, nandun ngayon sa bukid. Doon na muna sila mag-aantay. Kung mawalan man kuryente, mapresko-presko doon, makapanananim daw sila. Kamusta dyan, Dec? So, pero yun ano ba sabi ni MVP? Crazy situation daw yung ngayon, sabi niya. Crazy situation Crazy yun. situation. As sinasabi po ni MVP, Crazy situation. kailangan, easy lang daw yan. Oo. Let's build more power plants. Okay? Siya, si MVP, ang chairman ng Meralco. by the way. Conventional power plant, sabi niya, wag tayo daw masyadong nananaginip ng renewable at kung ano nung innovation dahil hindi naman kaya pa yan, kulang pa yan We need either gas or coal, sabi niya. Nung background lang pare, nung 2020, which was 4 years ago, ang ating pong Department of Energy
under the leadership of, sino yun? Si Alcusi. Alfonso ba? Alfonso Cusi. Na dati pong Alfonso taga-Aboitiz Cusi. Oo. group. Siya ang energy secretary. Oo. Naglabas po ng ban on bagong coal power plants. 2020. Okay? What happened between 2016, nung umupo siya, at saka nung 2020? Uulitin ko po, no? Ang target natin noon, 2,500 megawatts of new capacity, bagong kapasidad ng power. Generated capacity. A year ang dapat natin itayo. Yan ang po ang nasa plano. So, ang kwenta namin, dapat mga 15,000 megawatts na bagong capacity ang naitayo during the term of Mr. Alfonso Cusi as DOE Secretary. Siyang tunay. Okay? Ang naitayo po noon, ayon sa aming informasyon, mga nasa 2,000 Aray. megawatts lang. Arayon. Ang laki ng kulang. Kulang. Ngayon, kung ang sinisisi nyo, yung ban on coal, nangyari lamang yan in 2020. So what happened in the 4 years before? Yan po ang tanong. So, in other words, baka yung coal, dala na rin yan ng influence dahil buong mundo yan ang trend. Wala tayong magagawa kung yan ang trend buong mundo. Kasi, ang napansin dyan sa coal, pati ang mga financiers, umaayaw na. Ayaw na po nila mag-finance yan. So, kahit gawin natin, no, magsisisigaw tayo to high heavens and everything, protest. Social media, ang dami ko naririnig. Bakit ganyan? Ayaw ng coal, may environment issues and everything. But the reality of it is napakahirap pong magtayo ng coal ngayon. Dahil lang, number one, sinasabi ko nga sa'yo, the financiers stay away from it. Yan na ngayon ang reality sa buong mundo. So kahit na anong gawin natin protesta, na kailangan tayo mag-coal pa rin, yung mga mayayaman, nakapag-coal na. Mayaman na sila, Tapos ngayon sa atin. The reality is, being pragmatic and everything, mahirap magtayo ng coal simply because walang mag-finance. The local banks can probably do that. Whatever. Pero, so yung resources ng local banks, dadali natin dyan, invest mapunta halimbawa sa food production. Yan po ang pros and cons niyan. Ang sinasabi namin dito, meron namang iba, natural gas. Oo. Gas, nga. Mini hydros. Na may problema yan pag may tagtuyot. No? Pero kung mga mini yan, hindi, ibig sabihin na through technology and everything, pwede pong i-solve yung problema na yan. Pero yung call for us na magsisisigaw ngayon at sasabihin bakit natin nililimit yung sarili natin, bakit walang bagong coal plant, it's the reality. Sa ibang bayan, pinag-uusapan na ngayon how to close down the coal power plants. So, hindi po ito para pagbigyan yung mga pseudo-environmentalists. Yun nangyari noong 2020. Business, reality talaga. It was a reality check. Wala na po nag-finance niyang... Ito, example pare. Maski steel companies. Dahil may ginagamit yung paghalo po ng... yung paggawa ng steel alloy. Yung iron ore, hahaluan mo yan ng kwan eh. May mga carbon din doon na hinahalo. The financiers frown upon that. Ayaw na rin po Ang laki daw ng carbon footprint. Di ba? Ganyan ha. So, ang reality dyan, yung like Steel Asia, ang ginagawa nila, yung mga scrap iron, yung scrap metal, binibili nila at yun ang tinutunaw at ginagawang panibagong steel products. That's a reality in the world. So, yan po yung example kung bakit yung coal ay the reality of it, napakahirap na magtayo ng power plant, coal power plant ngayon. Okay? Marami repercussion. Unang-una sabi ni MVP, okay lang yan. Kung conventional. Sinabi niya. Marami namang ibang natural gas. Pero hinihilingan niya sana ang gobyerno, ang DOE,
point us to the right direction. Saan ba talaga pupunta para hindi tayo, di ba, nahihirap. Talagang kulang na po tayo ng power. Kulang talaga. Yung source. Sinasabi ng presidente, hindi artificial to. Oo. Nagsalita siya. Oo, sabi niya, hindi artificial to. Okay. At hindi rin to kasalanan ng NGCP. Hindi. Sinabi niya yan. Ha? Sinabi niya yan. Kasi merong isang senador doon, nagpunta pa ng Malacanang. Humihingi daw ng permiso Tirahin yung NGCP. sa presidente. Isang senador, punta ng Malacanang, hihingi ng permiso sa presidente, uupakan niya tong NGCP. Hindi po hindi transmission ng problema. Hindi, uupakan niya daw yan NGCP. Kailangan upakan. So, sabi po ng presidente, kailangan natin magtayo talaga ng power plants. Ito naman po yung amin, hindi ba pwede? Kasi, bakit kumukuha tayo ng energy secretary na nanggagaling lang sa isang grupo na involved dyan sa power? Alcusi galing sa Aboitiz yan. Si Popong Lutilla galing sa Aboitiz yan. Ba't ganun tayo kumuha ng energy secretary? Because these are people, men with experience, Oh, gravitas, they have the monopoly of knowledge. experience. Well, hindi naman monopoly, but they have extensive knowledge, grounded in... Ako, isa-sacrifice ko na yan knowledge nila. Kahit na sila pinakamatalinong tao sa buong mundo at alam nila lahat. Sila na ang Diyos. Okay. Pero dahil galing sila sa power sector, na kailangan nila... May suspecha ka na kagad na. Conflict na agad bakit ganun tayo Kaya ngayon po, ang sinasabi, sinasadya itong crisis na to para mapubura ng isang grupo na nagtayo ng mga napakamamahal. Wala, na pinagkaiba power yan. plants. Yung lagi mong binabanggit, paborito mo rin, yung si Babe Singson. Bakit laging kinukuha yan para sa infra na tubig, kuryente, o rail? Kasi- Sa extensive experience No, niya kasi at pakawala gravitas. ng oligarch. Pakawala. So there is the answer there. Kasi the country, the Philippines, Maganda yung still sagot mo, ruled pare. by, Talaga maganda. Napakaganda. Diba? Nung paliwanag mo. tinatawaran mo ba ang experience itong mga, Hindi. mga taong ito? Talaga napakaganda ng paliwanag mo. Kung tanga ako. Ang problema mo ngayon, medyo pinag-isipan ko na to, ni-research ko na to Pilipinas kasi ay ruled really by certain groups of families as well as corporations. So, tas sila ang ino-offer nila ang serbisyo ng kanilang mga executives sa pamahalaan para tulungan ang And the bansa. government cannot reject that? Actually, that's a good question. Bakit nga ba hindi nila nire-reject? Para bang tinatanggap talaga nila yan lagi? Perme, no? Baka they're part of Why the ito. don't we get somebody from the academe o sa... Hindi lang yun. At ibang line of... O Si ibang Velasco ba was in the energy sector Ay, yung before he nung became panahon ng, energy si secretary? Geronimo Velasco? He's executive. Executive. Ang executive po, talaga maayos yan. Bakit kailangan galing dun sa isang grupo? At lahat na lang, pati ERC, sa kanila galing. Kailangan po mapag-usapan yung mga bagay na yan Di ba? Kasi baka may mga desisyon sila na pwedeng paboran yung grupong pinanggalingan nila. Okay? Siyempre, ngayon, natatakot na ang Meralco. Maaaring kailangan daw nilang bumili sa spot market ng kuryente. Mas mahal doon. Kasi pag nawala ng supply yung kanilang mga contracted na power companies, obligado, wala sila magagawa, bibili sila sa spot market. Sino ba ngayon na nagtitinda sa spot market? Yung po mga mahal na power plants. Gumagamit halimbawa ng diesel. Di ba? Yan ang mangyayari dahil sa shortage. Di, mas mahal pa ang babayaran natin pag nagkataon Siyempre, sa ating kuryente. magre-reflect yan sa singil sa kuryente. Mapagmahal. Tama yung pagbiyahe mo, Dec Rivera sa lalawigan. Just build more plants. Sabi ni, ang problema po dyan, Yeah, just ang build isang more plants. planta, pera lang yung sinasabi ni Jonathan, halimbawa yung isang barge na power generating plant na gumagamit ng natural gas. Pwede yun madalian Oo. No, darating dito, dadaong lang dyan sa
one of the ports at magsusupply na ng kuryente. Okay, pwede yun. Pero ang talagang planta po, talagang mahaba ang ano niyan. Ang dating estimate, pare Joel, 6 years. Kasi design, tapos yung approvals and everything, yung approvals lang pare, mahigit sa taon eh. Oh, man. Oh, yung engineering, design, location and everything. Financial closing. Okay. Tagal din yan kasi po billion yan. Billion yung halaga na yan. You need financial closing. Ang ginagawa pa nga niyan, mga grupo, syndicated loan. Syndicates of banks. Hindi isang bangko lang yan. Hindi pare. Syndicate of banks yan. They spread the risk kasi napakalaking They halaga. spread the risk. Pagkatapos to construct it, napakadetalyado po niya mga power plants. Ayan. So, ang estimate dati, 6 years. Tagal. Bago natin masolve to, 6 years. Meantime, anong gagawin 6 na natin? taon tayong 6 na taon tayong naghihirap ng ganyan. I mean, every year na lang di ba? Nagkakaganyan-ganyan Magtatag-init, mag-yellow alert. Sabi po ni MVP, kahit na coal or gas, Yeah, that's what he said. okay yan. Pero kailangan namin ng guidance. Guidance mula sa... Saan ba kami pupunta? Yan po ang kulang ngayon, hindi binibigay. If you read between the lines sa quote ni MVP, para baga sinasabi niya, kung pwedeng ayusin nyo naman ang management. Ang policy. Kasi kayo lang ang nandyan. Nakangweteng naman Parang na ganun siya. Para po magsalita Just ito. being diplomatic actually. Para magsalita itong tao na to. Ha? Sa kanila distribution kasi sila napapanatan. Well, meron din sila power. Meron din sila, di ba? Meron din sila. Nag-CSP Kailangan namin ng guidance. Kaya nga sinasabi namin, kailangan ba talaga ang pinuno ng energy sector manggaling sa isang grupo? Dalawang sunod na si KGMA ba? Sino? It was Vince Perez, di ba? Tapos pinalitan si Vince Perez. sorry. Panahon ni Pinoy, si Pitilla, governor. Pero ang balita nag-resign yan dahil na naman Pressure din sana naman sa mula Aboitiz sa... Group. Dahil inilagay ni Pinoy ang isang taga-Aboitiz doon sa ERC Commission. Kaya siya nag-resign. Yun ang balita dyan. So ilang... Hindi na nagustuhan ng... yan. But look, ako old school ako pare. I believe that these gentlemen enjoy the trust and confidence of the president to solve these problems. So thus they are Problema nga, lumala yung problema. hindi Invest na ma-solve tama yung mga sinasabi mo. Bilib na bilib ako sa iyo Ang ganda ng mga bigkas mo Kunta nga ako. Hindi. Na-research ko na to Problema yan. 9:01 ng umaga, DWIZ 882 at Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ.